Sa ating ebanghelyo ngayon ay narinig natin ang tungkol sa babaeng Kananea na mayroong anak na babae na matagal nang inaalihan ng masamang espiritu. At bagaman siya, ang Kananeyang ito, siya ay Kananea, taga Kana, ibig sabihin hindi siya Hudyo o kalahi ng ating Panginoon, ay nagpakumbaba na lumapit at humingi ng tulong kay Jesus. Subalit, tila ba para sa atin ay hindi katanggap-tanggap ang naging tugon ni Jesus sa pagsusumamo ng babaeng ito. Tila ba ininsulto pa ni Jesus ang babae sa pagsasabi niya ng mga salitang ito. Sabi niya, nang nakiusap sa kanya ang babae, sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. And then, sabi dito ni Jesus, nang siya ay pinakiusapan, sabi niya dito ay hindi dapat ipakain o ihagis. Sabi ito, hindi dapat kunin ang mga pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. So parang twice siya na ininsulto ng ating Panginoon. Una, outrightly, parang tinanggihan siya ni Jesus. At sinabi ni Jesus, sa sambahayan lamang ako ng Israel sinugo. And then pangalawa, sinabihan siya or ni-refer, tila ba inihalin tulad ni Jesus ang babaeng Kananea sa isang tuta na humihingi ng pagkain sa hapag ng kaniyang Panginoon. Subalit, sa kabila ng mga pananalitang ito, ay nakakitaan natin ng pananampalataya ang babaeng Kananea. In fact, ay nagawa niyang ibalik kay Jesus ang mga sinabi nito sa kanya. After na sabihin na hindi dapat ibigay ang pagkain ng mga anak sa mga tuta, sumagot ang babae. Sabi niya, tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta man ay magsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Nakitaan ni Jesus ng malalim na pananampalataya ang babaeng ito. At dito natin makikita na nabuksan ang isip ni Jesus. Ang dati-rati na akala ni Jesus na kaniyang misyon na siya ay tila ba ay sinugo lamang sa sambahayan ng Israel. In fact, mababasa natin sa banal na kasulatan na isinugo niya ang kanyang mga alagad para sa sambahayan ng Israel lamang. Noong when He sent the 72 disciples ay sinugo niya ang mga ito para sa mga Israelita lamang. Subalit, this time, dahil sa babaeng Kananea na nakaengkwentro ng ating Panginoon, ay mas lumawak ang misyon ni Jesus. Mas lumawak ang pangunawa ng ating Panginoon hinggil sa kaniyang pagkakatawang tao, hinggil sa kaniyang pangangaral at pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Ito ay nabuksan hindi lamang para sa mga Israelita, kung hindi ito ay nabuksan para sa lahat, maging sa mga Hentil, maging sa mga hindi Hudyo, hindi taga-Israel. Ito ay dahil dito sa babaeng Kananea na ito. We can find ourselves in the shoes of Jesus. May mga pagkakataon
na sa buhay natin na mayroon tayong mga balakin, mayroong mga pagkakataon sa buhay natin na mayroon tayong mga plano. Subalit sa pagsasakatuparan natin ng ating mga plano, we find ourselves in the position na kailangang baguhin ang mga plano na isinasagawa natin. For example, ngayong panahon ng pandemya, for sure, before dumating ang virus na ito, ay marami tayong plano ngayong 2020. Marami tayong balak. Maaring yung ilan sa atin nagbabalak na maglakbay, mag-travel. Maaring yung ilan sa atin ay mayroong mga plano para sa ating mga tahanan or mayroong mga career moves na inaasahan na gawin ngayong 2020. But all of a sudden, dahil sa hindi inaasahang pangyayari na bago ang lahat, kasama na ang pagbabago ng mga plano. And yet, we learn from the example of Jesus that itong karanasan na ito ng pagbabago ng perspektibo, itong pagbabago ng plano ay kasama sa kalooban ng Diyos na from time to time, we have to revise. From time to time, we have to change. From time to time, we have to make changes sa ating mga plano upang sa gayon ay mas makarating tayo sa mas kapaki-pakinabang o mas karapat-dapat na plano o gawain. And so, ito ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo. Makikita natin na before meeting itong babaeng taga-Kana, itong Kananea, na humihingi ng tulong sa ating Panginoon, ay Jesus and His disciples had one vision, and that is to preach sa sambahayan ng Israel. Subalit, dahil sa Kananea na ito, ay mas nabuksan, lumawig ang pag-iisip ni Jesus, ang pangunawa ni Jesus hinggil sa kaniyang tunay na misyon na siya ay isinugo hindi lamang para sa sambahayan ng Israel, siya ay sinugo para sa buong mundo. Nawa sa ating mga kapatid o maaring tayo na nagtatanong, ano nga ba talaga, saan nga ba tayo patungo? Let us ask God's wisdom. Let us ask God's grace, lalo na ngayong panahon ng pandemya na ito. Lord, sa karanasan naming ito ng pandemya, ano ang dapat naming baguhin? Ano ang dapat naming i-revise na mga gawain? Ano ang mga dapat naming palitan na mga gawi upang sa gayon, hindi lamang ang mga plano namin o natin ang masunod, kung hindi higit sa lahat, masunod ang kalooban mo dito sa lupa. Amen.